Sa chapter na ito ay atin ang aalamin ang mga nag-aalam na labanan ng ating mga Fairy Tail Wizard laban sa Earth Dragon God na si Dugramag. Ito na nga ba ang katapusan ng kanyang labyrinth? Kaya no further ado, simulan na natin. Nang mawalan nga ng mali si Gadget matapos itong mabugbog ni God Serena ay buti na lang din ay nakita nga ito ng kanyang partner na si Lily. Habang nahihirapan nga magsalita ang ating bida, ay gusto nga pasundan ni Gadget ang mismong nakalaban niya nga kay Lily dahil may dala pa nga itong isang hiyas ni Dugramag. Pero mahina naman ang pang-amoy ni Lily, hindi tulad ng mga Dragon Slayers. At tuluyan nga nagalit si Gadget dahil mga basurang araw ang tingin ni God Serena sa Fairy Tail Guild. Kaya naman para nga masundan ang kalaban ay pinasa na nga ni Lily si Gadget. Habang patuloy naman sa pagwasak ng mga hiyas sila Ursa, Lucy, Gray, Windy at iba pa nating mga bida ay ika pa nga ni Selene na nasa 2 gemstone na nga lang ang natitira at tuloy na nga manghihina si Dugramag. At alam nga ni Selene na may hinahabol pa nga isang hiyas si Gadget. Subalit hindi niya naman malaman ang isa pa nitong natitira. At hanggang sa may isang taong nagandog nga nitong isang hiyas ni Dugramag na ikinabigla nga ng ating mga bida. At ayun nga ay walang iba kundi ang Blade Dragon ng Diabolos na si Keria. At hanggang sa tuloy na rin winasok ni Keria ang bato at wika pa nga niya na ginawa niya nga ito dahil kay Suzaku. Tugon naman ni Selene na kay Gadget na nga lang ang kanilang hinihintay. At napahanga naman si Laxus kay Keria dahil may mabuting personalidad nga naman daw itong babae. At nang biglang lumabas sa Aqua Era sila Carla at Happy ay wika nga nila na hindi nga nila nakikita si Gadget kahit saan. Nababahala naman si Ursa kung ano na nga ba ang nangyayari kay Gadget. Nagayag nga si Gray na may nakalaban nga siya kanina at pag-iisipan niya na siguro nga ay may nakalaban nga rin si Gadget. Subalit bigla naman napaupo si Selene dahil sa pagod nga nito. Ika naman nila na baka nga ay matulungan ni Windy na mapagaling ang puso ng Moon Dragon God. Tugon naman ni Windy na tinulungan niya ng araw ito, subalit parang napakadaming mahikang araw ang ginamit ni Selene. Naresulta nga na tuluyan na nawala itong lagusan. Ika naman ni Lucy na tulungan ng araw nila si Natso. Subalit ika naman ni Selene na umalis ng araw sila sa labyrinth kung may pagtitiwala ng araw sila kay Natso. Habang patuloy nga sa paghahanap sila Gadget at Black Panther Lily ay napagtanto nga nila na papunta nga sila mismo sa pasukan nitong labyrinth. At ayun nga ay nakita nga nila si God Serena at kasama nito si Sai na ang nakalaban ni Gray. Habang nakatihaya nga naman itong matandang si Elipseria. Napanga naman si God Serena dahil buhay pangaraw ang ating bida. Habang bigla na ring umatake si Lily kay God Serena, subalit natipensa naman agad ito ng kalaban. Nagpalabas na rin si Gadget ng kanyang Iron Shadow at nang makalapit na nga siya sa kalaban ay gamit nga ang kanyang Dragon Iron Slash ay tuluyan niya na nga nasundok sa panga si God Serena. Subalit napatawa lamang itong kalaban at isang Cavern Dragon's Earth Collapse naman ang pinalabas ni God Serena na resulta nga na nawasak nga itong labyrinth na kanilang pinaglalabanan. Habang nahihirapan nga ang ating mga bida ay ika naman ni God Serena na si Sai ng araw ang tatapos sa kanila. At bigla na rin ginamit ni Sai ang kanyang transmute katulad ng ginawa niya kay Gray sa huling chapter na gamit nga itong love band ay bigla nga naging anyong Livy si Gadget na ikinabigla naman ni Lily. Habang nag-uusap nga si Livy at Beska sa barko ay bigla nga rin itong nagulat na makita niyang naging Gadget nga si Livy. Sa patuloy nga ng labanan ay tuloy na nakalis si God Serena habang wala nang pakialam si Gadget sa kanyang babaeng katawan. Subalit galit nga siya dahil alam nga natin na buntis nga itong si Livy. At gamit nga itong mahika ni Livy ay isang Iron Smash naman ang inihampas ni Gadget sa kalabang si Sai. At ayun nga ay sa pangalawang pagkatalo ni Sai ay nagtataka nga siya kung anong klaseng mga babaeng araw itong miyembro ng Fairy Tail. At nang gusto nga sanang habulin ni Black Panther Lily si God Serena ay agad namang bumalik sa dating katawan ng ating bida. At nakuha na nga niya pala ang mismong huling hiyas ng Earth Dragon God ang masundok niya na nga si God Serena kanina. At sa walang pag-aalinlangan ay agad na nga winasok ni Gadget ang mismong bato. Gayunpaman ang pagtanto na nga ni Selene na nawasak ng araw ang huling gemstone ni Dugramag. At sa patuloy ng labanan nila Natso at Dugramag ay isang nag-aalab na suntok naman ang hinatol ni Natso sa mukha mismo ng kanyang kalaban. Sa pagpapatuloy dahil nga sa palagi na siyang tinatabla ng suntok ni Natso ay isip pa nga niya na nawasak na nga ba raw ang kanyang mga hiyas. Subalit imbis na mabahala ay bigla naman tumatawa itong Earth Dragon God. At napagtanto niya nga na ginawa nga iyon ng ating mga bida kasama ang Moon Dragon God. Habang naganda na rin na umatake ang ating bida ay wika pa uli ni Dugramag na ini-enjoy niya ng araw ang kanilang labanan. At nang sumugod na nga si Natso ay isang Fire Dragon style naman ang kanyang pag-atake. At nang malapit niya na sanang masipa ang ulo ni Dugramag ay nahawakan naman ito bigla ng kalaban. At agad nga nitong tinapon ng napakalakas si Natso sa pader ng labyrinth. Unti-unti naman nagbubuo si Dugramag na mga nawasak na labyrinth sa kanyang kamay. At nang nabuo na nga ito ay umatake na nga siya sa ating bida, subayat binidepensa naman ni Natso ng kanyang suntok ang malaking kamay ni Dugramag. Sa pagitan nga ng kanilang mainit na mga atake at depensa ay nagpalabas naman si Natso ng kanyang mga apoy na gamit
nga ang kanyang Fire Dragon's King Destruction Fist ay tuloy na nga nawasak ang mismong Liberent na kamay ni Dogramag, na noon nga ay hindi nga ito kaya mawasak ng ating bida, at laking gulat nga talaga ng Earth Dragon God sa naging nangyari. Sumugo naman ulit si Natsu kay Dogramag, subalit ng suntok na nga ito ng kalaban at bumimelo pa ng isang sipa. Hindi pa rin nakaiwas at nakadepensa si Natsu sa masuntok ni Dogramag at tuloy na nga siyang nabugbog nito. Subalit nagulat pa rin si Dogramag na umiti lamang si Natsu at nagtataka nga siya kung gaano nga ba kalakas itong ating bida. At katulad nga ng ginawa ni Dogramag kay Suzaku ay sumugod nga itong mga pira-pirasong Liberent sa ating bida, subalit bago pa nga ito tumama kay Natsu ay biglang nga humarang si Suzaku at iniiwan niya nga lahat itong mga Liberent na tuluyan nga rin itong nawasak. Pagkatapos napagtanto nga ni Suzaku na umiba nga raw itong mga Liberent dahil nahihiwa niya na nga raw ang mga ito, na pinagtataka naman ng ating bida. At nang sinubukan nga sanang suntokin ni Natsu itong isang peraso ng Liberent, subalit hindi naman ito nawasak. Tugon naman ni Suzaku na hindi nga dahil sa suntok kundi dahil nga sa paghiwa nito. At dagdag pa niya na nanghihina na nga raw ang Earth Dragon God at napagtanto niya nga rin na nakaalis na nga sila si Rin at Happy sa kanilang lugar na pinaglalabanan, na ikinasaya naman ni Natsu na may ginawa nga raw ang kanyang mga kasama. Kaya naman aganda na nga muli umatake ang ating mga Dragon Slayers, habang humingi naman ng tawad si Dogramag kay Ignia dahil mapapatay niya na nga raw talaga si Natsu. At hanggang sa bumalik na nga si Dogramag sa kanyang pagiging Earth Dragon God. At dahil nga sa malakas na uhol ni Dogramag ay inigpitan nga rin nila Natsu at Suzaku ang kanilang mga depensa. Mabilis nang sumugod si Dogramag na aapakan niya nga ang ating mga Dragon Slayers. At hindi nga nakaiwas ang ating mga bida at tuluyan nga silang naapakan itong malaki at mabigat na paa ni Dogramag. At habang nahihirapan nga sila Natsu at Suzaku na gumalaw, ay unti-unti naman napalabas si Dogramag ng kanyang mahika. Nagamit nga ang kanyang Earth Dragon God sa Jikoromiya ay tuluyan na nga bumulusog itong ilaw na tumama sa ating mga bida. Naika pa ni Dogramag na gagawin niya ang party ng Liberent sila Natsu at Suzaku. Kaya naman wala nga silang nagawa at tuloy na nga nakulong nitong Liberent. Masaya nga si Dogramag dahil nakakulong na nga araw ang dalawang Dragon Slayers. Subalit nagulat na lang siya nang biglang nawawasak na itong Liberent kung nasaan nakulong nga sila Natsu at Suzaku. At ay nga sa makikita natin ay tuloy na nakalabas sila Natsu at Suzaku sa mahika ni Dogramag. Habang gulat na gulat nga ang Earth Dragon God ay agad namang inihagis ni Suzaku ang kanyang espada kay Natsu dahil nga wala na nga siyang lakas na lumaban. At sa pagsugod nga ng ating bida ay sigaw pa ni Suzaku na lagyan nga raw ni Natsu ng mga apoy ang kanyang espada dahil isa nga raw siyang Bird of Fire. At habang nasa iri nga si Natsu ay nagpalabas nga siya ng kanyang matitinding mga apoy sa sandata ni Suzaku. At isang mabilis na mainit na hiwa ang hinato ni Natsu sa Earth Dragon God na gamit nga ang kanyang Fire Dragon Slash ay wala na nga nagawa si Dogramag kundi tanggapin ang kanyang muling pagkatalo. Abangan sa ating susunod na chapter review mga kaibigan. Saksihan ang masayang tagumpay at pagtipon-tipon ng ating mga bida kasama ang Diabolos at ang Moon Dragon God na si Silene. Lahat ng yan ay dito lang sa chapter 118 to 119, Collapsing Liberent. Shoutout na rin sa ating kaibigang wizard na si Kyle John Mark Galabay. Maraming salamat po sa iyong patuloy na pagsuporta. At hanggang dito na lang. This is Course Anime at sa muli nating pagkikita mga kaibigan. Paalam!